Kamakailan po, nakita po namin sa YouTube, nagsishare po ng Word of God sa isang babae. At ito pong babaeng ito, habang sinisharean siya ng Word of God, tinakpan po niya yung tenga niya dahil ayaw niyang marinig yung salita ng Diyos. Tapos sumisigaw siya. Para siyang aso na umaatungan. Para siyang baboy na kinakatay. So, ganun yan, i-reject yung salita po ng Diyos. Naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoon doon sa pinag-aralan natin nakaraan sa Matthew 7:6. Huwag mong ibigay yung perlas sa mga aso, sa mga baboy, kasi tatapakan lang nila yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tupa ni Kristo? Diyan mo daw ibibigay. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, sa John chapter 10:27, nung nakaraang pinag-aralan natin, sa mga tupa mo ibibigay ang mga salita ng Diyos kasi nakikinig yan. Hindi boring sa kanila ang Word of God. Hindi kabigatan sa kanila ang Word of God. Ang Word of God po sa atin, edification. It brings comfort. Ang Word of God po sa atin, nagbibigay sa atin ito ng kagaanan po ng puso. We are being corrected, we are being rebuked by the Word of God, at gustong-gusto po natin iyon. Amen. Kung kayo po ay blessed sa Word of God, palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng pag-aaral po natin sa araw na ito, tungkol po sa pagre-respond po natin sa kabutihan po ng Diyos. Sino pong pwedeng magsabing mabuti ang Diyos sa kanyang buhay? Alam mo, pag proper, tama yung tingin mo sa kabutihan ng Diyos, you will have a happy heart. Magiging masaya ka. Ano man ang kalagayan mo sa buhay. Pag lagi mo nakikita na ang Diyos ay mabuti, you will have a happy spirit. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Higit kang pagpapalain ng Panginoon. At bukod pa po doon, you will also be a blessing. Pag marunong kang mag-respond sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yung buhay mo nagiging pagpapala, maging sa ibang mga tao. Kaya pag masasalo po natin yung pag-aaral natin ito, nako mga kapatid, grabe po, makikita mo na advantage pala, blessing pala, kapag yung isang tao, kitang-kita niya, na-appreciate niya yung kabutihan po ng Diyos. Napakaganda po niyan. Alam niyo po, ang sabi po ng salita po ng Diyos, hindi ka lang niya pagpapalain, kundi bibigyan ka niya ng tunay na pagpapala. Tunay na kayamanan. Matindi yan, mga kapatid. Pag marunong ka magpasalamat sa Diyos, pakitapik nga yung katabi mo, higit ka niyang pagpapalain. Yang blessing na meron ka ngayon, higit pa yung darating sa'yo. Sabihin mo sa Kanya, yang pagpapala na meron ka pa ngayon, pakisabi po, patikim pa lang yan. May parating pa. At ang term na ginamit ng Panginoon, tunay na pagpapala. Tunay na biyaya. Tunay na kayamanan. Basahin lang po natin. Ito pong Luke 16:11, galing ito sa salita ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan saan? Sa malaki. At ang sabi ng Panginoon, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Pakisabi po, tunay na kayamanan yan. Ang ibig lang sabihin, tayo pong mga anak ng Diyos, mapagkakatiwalaan po tayo. Amen. Huwag na natin kontrahin yon. I-accept na natin yun sa buhay natin na binago tayo ng Panginoon, blessed tayo ng Panginoon, nasa atin ang banal na spirito, kaya anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, na pagkakatiwalaan niya tayo. Amen. At dahil na pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga biyaya, pagpapala na meron tayo ngayon, ang sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan ka niya ng tunay na kayamanan. Grabe po yan, mga kapatid. Ano yung tunay na kayamanan? Ito po yung kayamanan po na hindi nauubos. Imaginein mo, minsan yung mga bagay-bagay na meron tayo, minsan nauubos, di ba?
Naubusan ka ng LPG, naubusan ka ng bigas, naubusan ka ng pera. Pero ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon, bibigyan ka ng pagpapala na hindi nauubos. Excited ba kayo dyan? Imaginein mo, may pagpapala ka na hindi nauubos. Maubusan na lahat ng bangko, maubusan na yung mga mayayaman sa mundo. Pero ikaw, kapatid, pakisabi nga ng malakas, di ka mauubusan. Tunay na kayamanan yan. Isang kayamanan daw na hindi lang po nauubos, ang sabi diyan, hindi po nasisira, hindi po napapanis. Walang expiration. Ganyan yung pagpapala na yan. Isang pagpapala na hindi nabubulok. Grabe po. Isang pagpapala na hindi kayang sukatin. Hindi kayang bilangin. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa Luke 16:11. Luke 16:11 na tunay na pagpapala. Kaya kung meron ka ngayong pagpapala, nauubos yan eh. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa yan ang tunay. Ang sabi, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, repairing po yan sa material, pinansyal. Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan dyan, paano ko kayo pagkakatiwalaan sa tunay na kayamanan na hindi nauubos, hindi napapanis, hindi kayang bilangin, hindi kayang sukatin. Pakisabi po, priceless. Matinding pagpapala yan. Kaya kapag na-realize mo yan kung gaano kabuti ang Diyos, sasabihin mo, grabe, ang tindi pala ng blessing ng isang anak ng Diyos. Magpapasalamat ka sa church, magpapasalamat ka sa mga taong nag-akay sa iyo, sasabihin mo, salamat, Panginoon. Ginamit mo ang mga taong ito. Yes, may blessing ako ngayon, pero may mas matindi pa palang pagpapala. Yes, nag-i-enjoy ako sa buhay na meron ako ngayon, pero may mas grabe pa pala. Amen. Pagpapalang hindi nauubos, hindi nabubulok, hindi kayang bilangin, hindi kayang sukatin, priceless, hindi kayang bayaran ng pera. Gusto niyo po ba malaman kung ano yan? Ang dami niyan, di natin mabibilang. Kapraso lang po yung papakita ko sa inyo. Amen. Kapraso lang. Kapraso lang po. Isang pagpapala na meron ka bilang anak ng Diyos dahil marunong kang mag-respond sa kabutihan ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ka, hindi ka kayang sirain sa pera, hindi ka kayang silawin ni Satanas sa pera, talagang you are faithful, you are loyal to God. Hindi ka nanlalamig, hindi ka nagbabackslide. Isa sa blessing na meron ka, pakisabi po, rapture. Kasama ka sa pagbabalik ng Panginoon. Required reading na lang, no? Basahin niyo po ang 1 Thessalonians 4, verse 15 to 17. Basahin niyo sa bahay niyo. Rapture, kasama ka. Sa pagbabalik ng Panginoon, pakisabi sa katabi mo, hindi ka maiiwan. Kaya huwag kang magpapalate, huwag kang a-absent, huwag kang malalamig, huwag kang magbabackslide. Dahil sigurado, kasama ka sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Bukod pa po doon, hindi lang po yan. Pakisabi po, resurrection. Acts 24:15, hindi lang po pala i-resurrect yung po mga righteous believers, yung pong mga naglingkod sa Panginoon ng tapat. Diyan po sa Acts 24:15, i-resurrect din po even the unrighteous. Even po yung mga unbelievers. Ano po ang pagkakaiba niyan? Tingnan niyo po, grabe yung blessing ni Lord. Pag tayo po ay namatay at bumalik si Kristo, bubuhayin niya tayo muli at bibigyan niya tayo ng katawan na di nabubulok. It is a glorified body, isang katawan na hindi na nagkakasakit. Sino po nagkakasakit pa dyan? Di ba grabe blessing ni Lord? Bibigyan kanya ng katawan na hindi na nagkakasakit. Katawan na walang cancer, walang mental issues, walang mental problem. Isang katawan na walang depekto.
Ano naman yung ibibigay na katawan doon sa mga unbelievers? Anong purpose po nun? May purpose si Lord doon. Isang bagsakan lang po yan as you study Revelation, as you study eschatology, the last days, bubuhayin din ng Panginoon yung pong mga nagrebelde sa Kanya, nag-backslide sa Kanya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa mga idolatry, sinasamba ng mga tao, lahat ng gumagawa ng gawain ng laman, bubuhayin din yan. Pero sa katawan na hindi po maganda. Kung nakakita kayo ng mga zombies, parang ganon. Meron siyang feelings. At ang sabi po ng salita ng Diyos, dito po sa final judgment, sabay-sabay po silang itatapon, si Satanas, the fallen angels, ang mga evil spirit, ang mga demonyo, at ang lahat ng sumunod sa kanila, mga tumalikod kay Kristo, silang lahat po ay itatapon sa lawa ng apoy ng impyerno. Bakit sila binuhay muli? Para maramdaman po nila yung suffering, yung judgment, yung galit ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, pag tayo po'y niresurrect ng Panginoon, katulad daw ito ng katawan ni Kristo, nung siya'y nabuhay muli. Sino pong may edad dyan? Tatay, pag niresurrect tayo ni Lord, babata tayo. Amen. Amen. Pag niresurrect tayo, mga kapatid, kikinis ka. Kikinis. Yung mga gusto magpakinis, kikinis ka. No, yung po may mga dinadala, may mga suffering, may physical suffering, gagaling ka na. Mental suffering, mabilis kang ma-depress o may abnormality sa'yo, sa katawan, sa isip. Pag na-resurrect ka, pagagalingin niya ng Panginoon. Yan po ay para sa mga anak ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Amen! Tama-tama, barangay election. Kung may mga mababait na politiko na mga anak ng Diyos, mga anak ng Diyos na nag-try po sa politika, tapos natalo, may pag-asa po sila. May pag-asa. Kasi po, may tinatawag po na millennial reign. Mababasa niya sa Revelation. Ang sabi po sa Revelation, 1,000 paghahari ni Kristo. Ang sabi ng iba, yan daw po ay literal, na 1,000 years maghahari si Kristo sa lupa. Kasama ka at ako na magiging tagapagpamahala sa mundong ito. Kaya kung natalo ka sa election, don't worry, pagdating ng millennial reign, bibigyan ka ng Lord ng pagkakataon mamuno. Amen? Amen? Kaya wag po kayong matakot, wag kayong malungkot. Bakit ako natalo? Mabait naman ako. Bakit ako natalo? May takot naman ako sa Diyos. Tumakbo kang presidente, senador, congressman, talo ka, mabait ka naman. Anak ka ng Diyos. Mga kapatid, meron pong millennial reign na nag-aantay sa atin. Sabi ng iba, spiritual daw yan. Ang ibig daw sabihin niyan, hindi talaga literal na 1,000 years. Ang ibig lang sabihin niyan, mahabang panahon na paghahari ni Kristo. Yan po yung tinatawag na pagpapala na hindi nauubos. Kasama ka diyan, kapatid. Kasama po tayo dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ito pong Luke 17:11 to 19, tuturuan tayo ng Panginoon na mag-respond sa kabutihan ng Panginoon. Kasi gusto natin ng pagpapala na hindi nauubos. Amen. Gusto natin ng tunay na pagpapala. Gusto natin pagpalain pa tayo ng Diyos. Sino po dito ang nagsasabi na, Lord, i-bless mo pa ako. Lord, bless mo pa ako. Lord, pagkatiwalaan mo pa ako. Now, kung marunong ka mag-respond sa kabutihan ng Diyos, eto po, pakinggan mo maigi. Luke 17, verse 11, basahin po natin ang sabay-sabay, down to verse 13. As Jesus made His way to Jerusalem, He went along the border between Samaria and Galilee, and He was going into a village when He was met by 10 men suffering from a dreaded skin disease.
And they stood at a distance and shouted, Jesus! Dapat po, shouted Dapat medyo malakas ng konti. Basa natin. 13. And shouted, Jesus! Master! Have pity on us! Yun po yung sinisigaw po nila. Alam po ba ninyo na nakakatakot, nakakalungkot ang magkasakit ng ketong sa panahon ng Biblia? Grabe po yan. Pag ininterpret mo Bible, wag mong gamitin yung panahon natin ngayon. Iba kasi sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin, ang leprosy, curable na yan. Pero sa panahon ng Biblia, iba po ang case niyan. Kaya once na nag-aaral ka ng Biblia, wag mong gamitin yung understanding mo sa modern day. Mas mararamdaman mo ang salita ng Diyos pag papasukin mo yung context nila. Sa panahon ng Biblia, kapag nagkasakit ka niyan, kinoconsider ka nila na parang patay na. Tinuturing ka nilang patay na. Pag nagkaketong ka, ang tingin ng tao sa'yo, para ka ng patay. Patay ka na pero gumagalaw ka. Pero patay ka na tingin nila. Mahirap yan. Pag nagkaketong ka sa panahon ng araw, you need to cut off from the society. From your society. Ihiwalay ka, hindi ka pwedeng sumama sa pamilya mo, hindi ka pwedeng isama sa community, isolation, parang COVID nung araw, nung may pandemya tayo. Mabigat po yan. At kapag ikaw may ketong, magdadamit ka dapat ng punit-punit. Punit-punit. Hindi ka pwedeng magdamit ng mga ganyan. Ang ganda niyan. Magara yan, di ba? Kailangan ang damit po pang may ketong, punit-punit. Mahirap. Nakakalungkot. Grabe po ang sakit nito. At kapag halimbawang may mga tao na dumarating, you need to uncover. I-uncover mo yung takip ng ulo mo. At pagkatapos, sisigaw ka. Pero bago ka sumigaw, tatakpan mo yung bibig mo. According to the book of Leviticus, tatakpan mo yung bibig mo at pagkatapos sisigaw ka. Ang hirap, di ba? Paano ka sisigaw nang nakatakip yung bibig mo? At sisigaw ka ng unclean. Unclean! Subukan ko nga sumigaw ng nakatakip ang bibig. Unclean! Ang hirap. Ang hirap. Parusa. Parusa. At kapag hindi mo to ginawa, kasi nga natatakot sila baka makahawa, lalabas sa bibig mo, may saliva, may hangin. Kapag nag-cause ka ng pagkahawa, hindi ka sumigaw, hindi mo rin in-uncover yung balot ng ulo mo at nahalo ka sa tao, paparusahan ka. Babatuhin ka. Nung araw kapag may ketong ka, pinandidirian ka. Ang tingin sa'yo, kinukonsider kang patay. Tignan mo yung katabi mo. Magaling na. Tingnan mo yung katabi mo. Blessed na. Delivered. Hallelujah. Now, tingnan po natin yung sumunod na talata. Basahin po natin. Jesus saw them and said to them, "Go and let the priests examine you." Punta kayo sa church. Punta kayo sa templo. Punta kayo sa priest. Magpa-check up kayo doon. On the way, they were made clean, ang sabi doon. Habang sila'y naglalakad, yung po mga sugat nila, biglang gumaling. Yung pong mga nalalaglag nilang tenga dahil sa leprosy, biglang gumaling. Yung pong mga napupudpud nilang ilong dahil sa leprosy, biglang gumaling. Yung balat po nila na tadtad ng ketong, ang sabi ng Biblia, they were made clean. Pakisabi sa katabi mo, malinis ka na ngayon. At ang sabi sa verse 15,
And one of them saw that he was healed. He came back praising God in a loud voice. Ito, iba na yung sigaw niya. Sigaw ng pagpupuri. Dito nyo makikita, mga kapatid, na magkakaiba po ang ugali ng tao pagdating sa blessing. Dito nyo makikita, pagdating sa goodness ng Panginoon, yung response ng tao sa goodness ng Diyos, hindi po pare-parehas. Magkakaiba. Maniwala po kayo. Hindi po lahat nagpapasalamat sa Diyos. Hindi po lahat sumasamba sa Diyos. Hindi po lahat nagbabow down kay Jesus Christ. Magkakaiba po ugali ng tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kahit bigyan tayo ng tigi-tigisang milyon, imaginin mo, may magbigay po ng 1 million sa bawat Pilipino. 1 million. Iba-iba po result. Kung agree po kayo dyan, thumbs up po kayo. Hindi po pare-parehas. Ang ilan po sa atin, pag binigyan po ng 1 million, ubus ka agad yan. Ang iba po sa atin, pag binigyan ng pera, takbo ka agad yan. Sa online selling. Online shop. Takbo tayo kung saan-saan. Iba-iba po, iba-iba. Ganun po ang respond po natin sa kabutihan ng Diyos. Pero may mga tao po, bigyan mo lang ng kapraso. Paglipas ng ilang taon, lalago na po yun. Naalala ko po, Sister Lisa, kami po ni Sister Chris, nung nag-start po kami sa tindahan, 5,000 lang. 5,000 lang yung pera namin. Galing pa po yun sa inipon-ipon. Nagsimula po kami ng tindahan sa palengke ng Silang Market. 5,000! Imagine niyo. At dahil po tayo napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, tighter po tayo. Biniles po ng Panginoon. Pinalago ng Panginoon. Yung tindahan na yon, nabili po namin. Nabili po namin yung pwesto. Sa halagang 5,000 na puhunan. Nagkaroon ng mga damit. Iba-iba po tao. Sino po dito, pag pinagpala ng Panginoon, palalaguin niya yung pagpapala na yon? Taas ka kamay, pakita mo kay Lord. Hallelujah. Pwede ba natin ipalakpak ang mga kamay na yan? Di ba, minsan, napalitaan ko, nanalo sa loto, ubus ka agad. Ubus ka agad, wala pang isang taon. Iba-iba po tao. Pero may mga tao, kaunting pagpapala, kaunting blessing lang. Pag hinawakan nila ito, lumalago. Lahat po actually ng tao pinagpapala ng Diyos. Lahat actually po ng tao nakakaranas sa kabutihan ng Diyos. Yang araw, sumisikat sa mabuti at sa masama. Sabi ng Biblia, ang ulan ay bumubuhos sa mabuti at sa masama. Common blessing yan. Lahat sumasahod sa kabutihan ng Diyos. Pero, iba-iba respond natin. Iba-iba tayo mag-react. Base po sa ugali ng tao. Amen. Kaya sa araw na ito, i-encourage tayo ng Panginoon, i-correct tayo ng Panginoon, huhubugin tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita para higit pa niya tayong pagpalain. Amen po ba? Amen? Para marami pang dumating na pagpapala sa atin. At hindi lang yon, para maranasan natin yung totoong kayamanan na sinasabi ng Panginoon. Na kapag siya'y naghahari na dito sa lupa, kasama tayo maghahari ni Kristo. Amen? Na kapag dumating si Kristo, bumalik si Kristo, kasama tayo sa sasalubong. Excited po ba tayo doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa po ang sabi po dito? Verse 16, He threw himself to the ground at Jesus' feet and thanked him. The man was a Samaritan. Yun po yung pasabog dito. The man was a Samaritan. Kung titignan mo po ng dahan-dahan dito, dito makikita mo ang Panginoon, sinamba siya. Lumuhod sa paanan ni Kristo at sinamba si Kristo. Kung titingnan mo lang to ng kaunti,
kung si Kristo po ay tao lang, hindi niya po tatanggapin yung pagsamba ng tao. Kung si Kristo po ay angel, kasi may mga religion nagsasabi na si Jesus Christ daw, archangel, angel. Kung si Jesus Christ po ay isang angel, hindi niya tatanggapin yung pagsamba ng taong ito. Amen. Kasi yung mga angel sa Bible, pag sinasamba, hindi nagre-receive ng worship. Yung po mga apostol, yung mga lingkod ni Kristo kapag niluluhuran, katulad ni Peter, kapag sila'y sinasamba, nire-reject nila. Dito po, makikita nyo na Jesus Christ is the Son of God na tumatanggap ng ating pagsamba. At ang sabi sa verse 17, Jesus spoke up, there were 10 who were healed. Where are the other 9? Si Lord pala, hinahanap po yung 10, di ba, gumaling? Tapos sabi, bakit 10 kayo gumaling? Bakit isa lang yung bumalik? Ayun sabi po, why is this foreigner the only one who came back to give thanks to God? 10 kayong gumaling, bakit isa lang yung bumalik? Ibig po palang sabihin niyan, pakisabi sa katabi mo, ine-expect ka pala ni Kristo magpasalamat. Ine-expect ka pala ng Panginoon, babalik sa Kanya. Babalik sa Kanya. Hallelujah. Now, ang sabi pa po dito, last verse, basahin po natin ng sabay-sabay. Then Jesus said to him, rise and go, your faith has made you well. Now, babalikan ko po mamaya yung verse na yan, ha. Kasi sabi doon, dahil sa pananampalataya mo, gumaling ka. Ang tanong po sa umagang ito, accurate kaya ito? Yung translation na yan? Kasi ang Biblia po na New Testament, sa Koine Greek po sinulat yan. Tapos, sinalin sa English. So, accurate kaya yan? Pakiramdam ko kulang yan. Kaya, isasakto natin yung translation yan mamaya as we study Luke 17. Now, ang tanong po sa umagang ito as we end, paano po tayo magpapasalamat sa kabutihan po ng Diyos? Ang sabi po, ang leprosy ay katulad po ng kasalanan. Kanina natin sinasabi na tignan mo yung katabi mo, malinis na siya, wala na siyang sakit. Totoo yan. Kasi ang kasalanan po ay parang spiritual leprosy. Sino pong aamin nung wala siya sa Panginoon, naging madilim ang kanyang buhay? Nabalot siya ng kasalanan. Ang kasalanan at saka leprosy parang parehas. Pag may leprosy ka, hiwalay ka sa mga taong mahal mo. Pag may kasalanan po tayo, nahihiwalay po tayo sa Panginoon. Amen? Ang leprosy, sisirain ito katawan mo. Sa kasalanan po, sisirain ito buhay mo. Kaya wag po tayong magkakasala, pwedeng sirain ng kasalanan yung magandang pagsasama ng mag-asawa. Pwedeng sirain ng kasalanan yung magandang pagkakatayo ng pamilya. Pwede po yan. Mapangwasak po ang kasalanan. Mapangwasak yan. Lahat po tayo namuhay sa kasalanan, but thank God, we are healed. We are blessed. We are saved. Now, ang talata na yon, na ang sabi doon, your faith has made you well. Tinignan po ng mga scholars kung tama po ba yung talata na yon sa Greek Bible. Ito po ang nakalagay. Yung pong nakalagay na your faith has made you well, yung salitang well, pag tinignan mo sa Greek Bible, pakisabi po, sodeso. Sodeso po, ang Greek word para po doon sa your faith has made you well. Pag sinabing sodeso, salvation yan. Pag tinignan mo yung gospel, Matthew, Mark, Luke, John, pati yung mga sinulat na mga apostles,
Sa New Testament, every time na ginagamit nila yung sodeso, tumutukoy lagi yun sa kaligtasan. Kaya yung binitawan na salita ni Kristo doon, hindi lang kagalingan. Sodeso, ligtas ka na ngayon. Amen? Grabe mga kapatid. Mas malalim pa po pala yung blessing ng taong ito. Hindi lang pala siya gumaling, hindi lang pala siya bless, hindi lang pala siya dineliver ng Panginoon sa kahihiyan. Sino po dito nung araw na parang hiyang-hiya ka? Hindi ka lang pala inalis ng Diyos sa kahihiyan. Hindi ka lang pala inalis ng Panginoon sa kahirapan. Sino po dito dati hirap na hirap sa buhay? Mas malalim pa po, sodeso. Ang sabi doon, your faith has made you well. Kulang pa po yun. Hindi lang gumaling. Kundi dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, naligtas ka. Nalinis ang mga sala mo. Nabago ang buhay mo. Nagkaroon ka ng direksyon. Pwede ba natin sabihin, thank God? Thank God. Kaya po, nakakita ako sa Biblia na magandang salin. Ito po, sa Message Bible, kumpleto po, full gospel. Ano pong sabi? Luke 17:19, Message Bible translation, your faith has healed and saved you. Sakto po, di ba? Sodeso. Hindi ka lang niya pagpapalain sa pisikal, pagpapalain ka rin niya sa espiritual. Hindi ka lang niya iaahon sa kahirapan, kundi iaahon ka rin niya sa kadiliman. Ganon kumilos ang Diyos. Hindi ka lang pala niya binihisan ng magandang damit, kundi ibinihis niya rin sa iyo yung righteousness ni Jesus Christ. Tingnan mo yung katabi mo, ganda ng damit, di ba? Baka nabili pa yan sa doon sa malayo. Sa mall. Hindi ka lang pala niya binigyan ng magandang damit, kundi ibinihis sa iyo yung kabanalan ni Kristo. Wow. Amen. Grabe si Lord. Grabe si Lord. Hallelujah. Now, paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Number 1, buksan mo ang isip mo. Paano ka magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Buksan mo mga mata mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, dumilat ka. Huwag kang matulog. Huwag kang manlupaypay. Gumising ka. Buksan mo puso mo. Buksan mo ang mga mata mo. Ang sabi po ng Biblia sa Luke 17:15, when one of them saw, he was healed. 10 sila gumaling, pero isa lang yung nakakita na siya'y pinagpala ng Panginoon, kaya siya bumalik sa Panginoon. Hindi po lahat ng pinagpapala bumabalik. Hindi po lahat ng pinagpapala nagbabagong buhay. Hindi po lahat ng gumagaling papasok sa langit. May mga gumaling po na maiimpyerno. Yun po totoo. Yun po totoo. Hindi po lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakikita nila ito. Ang sabi doon, napansin ng isa na siya'y magaling na. Wow. So number 1, paano ka magre-respond sa kabutihan ng Panginoon? Abay, buksan mo ang puso mo. Alalahanin mo kung saan ka galing. Alalahanin mo yung pinagmulan mo. Sabi ko sa iyo, pag marunong ka mag-respond sa goodness ni Lord, hindi ka manlalamig. Hindi ka magbabackslide. Kasi lagi mong binabalikan yon. Amen. Ako po, lagi ko pong iniisip yan. Saan ba ako galing? Ako po ay bata lang na iniwan ng nanay. Iniwanan kami nung maliit pa kami. Kaya kanina habang umaawit tayo dyan, iyak po ako ng iyak. Kasi inaalala ko yung kabutihan ng Diyos. Iniisip kong
yung buhay ko nung bata ako, kung gaano po ako naghihirap. Walang nag-aalaga, walang tumitingin. Pero mabait ang Diyos. Ngayon, may maayos na akong pamilya. May asawa po ako, hindi lang maganda, kundi napakabait, napaka-understanding. At may mga anak po ako na hindi lang po mga gwapings, kundi masunuring mga bata, magalang, marespeto, at mahal nila ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Count your blessings. Name them one by one. Lagi mong bibilangin yung pagpapala. Huwag kang magbibilang ng mga problema. Huwag kang magbibilang ng mga babayarin mo. Huwag kang magbibilang ng kung anong wala ka. Huwag kang magbibilang kung anong meron yung kapitbahay mo at wala ka. Huwag mong pansinin yon. Ang bilangin mo yung mga pagpapala na meron ka. Amen. You are blessed. You are blessed by God. God is so good to you. Amen. Minsan nga, napadaan kami sa hospital dyan, sa may bypass. Ano yung hospital po dyan? Nung nakita ko yung hospital, napapray ako eh. Sabi ko, Lord, salamat. Wala kami sa hospital. Wala kami sa mental hospital. Wala kami sa bilangguan. Wala kami sa rehabilitation center. Wala po kami sa gera, sa gitna ng gera. Minsan po, lagi po tayo dapat aware sa ganon. Hindi po yung natatapos na lang yung mga araw, yung mga linggo, mga buwan, mga taon, na parang hindi mo napapansin yung kabutihan ng Diyos. Pag hindi mo napapansin ang kabutihan ng Diyos, tatamarin ka mag-worship. Tatamarin ka ng kumanta. Tatamarin ka ng maglingkod. Pero kapag aware ka sa kabutihan ng Diyos, wow, lagi kang maalam. Lagi kang masaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, paano mo titignan, paano ka tutugon sa kabutihan ng Diyos? Number 2, pakisabi nga sa katabi mo, come back to Jesus. Ang sabi po ng verse, when one of them saw that he was healed, he came back to Jesus. Lakasan mo kapatid, sabihin mo sa kanya, come back to Jesus. Come back to Jesus right now. Malapit na siyang dumating. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa bukas. Hindi natin alam. Pero bago dumating ang kamatayan, dapat nakabalik na tayo sa Panginoon. Amen. Come back to Jesus. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito pong siyam na ito, hanggang temple lang sila, hanggang church lang sila. Hanggang doon lang sila. Ito pong siyam na ito, hanggang priest lang sila. Pero itong nagbalik loob sa Panginoon, hanggang high priest. Jesus is the high priest. Marami pong pumupunta sa temple, marami nagpupunta sa church, pero hindi talaga lumalapit sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, natutulog na ba? Marami pong nagpupunta sa church, parang si Eutico. Nagpunta sa templo, nagpunta sa church, hindi para magbalik loob sa Diyos. Nagpunta sa church para matulog. Sa Biblia po, may isang kabataan ang pangalan ay si Eutico. Napahaba yung preaching, napahaba yung sermon ni Apostle Paul, nakatulog. Pero sa totoo lang po, aaminin ko po, ako minsan po nakakatulog din. Sa pagod. Sino po pwede magtaas ang kamay na minsan naranasan niyang makatulog din? Ako po, aamin ako, para din na kayo mahiya. Sa pagod. Ang sabi po ng Biblia, nung nakatulog si Eutico, nahulog. Mula sa second floor, bagsak, patay.
Mahirap makatulog kasi pag nakatulog tayo, pwede tayong mahulog. Pwede tayong mahulog sa kasalanan. Pwede tayong mahulog sa kapahamakan. Pero maigi na lang po, pinag-pray siya ni Paul, nung pinag-pray siya ni Paul, ang sabi ni Apostol Pablo, buhay si Eutico. Pero ang tanong po doon, meron bang nag-care? Meron bang nagmalasakit kay Eutico? Siguro kung may nagmalasakit sa kanya, Eutico, gising, hindi siya makakatulog. Siguro kung ang style ng preaching katulad natin, sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, gising. Hallelujah. Siguro kung yung style ng preaching natin, yung, sample nga, tumayo po tayo saglit, sample. Tayo po tayo saglit. Ayan. Pag nakatayong ganyan, wala talagang matutulog. Hallelujah. And then pagkatapos tumayo, ipadyak po natin ating mga paa, kanang paa. Sabihin natin sa pangalan ni Jesus, Espiritu ng antok, pagkatulog, lumayas ka sa akin. O, gising na. Palapakan natin si Lord. Upo na kayo, upo. Mababait kayo na estudyante. Masunurin. Si Eutico po, bumalik sa gawain, pumunta sa gawain, nakatulog. Pero para maiwasan po yung pagkatulog na yan, magkaroon tayo ng care. Kapag may nakikita tayong kapatiran na natutulog, physically, natutulog ang kanyang pananampalataya, natutulog ang kanyang paglilingkod, pwede po bang gamitin tayo ng Panginoon para gisingin siya? Gamitin tayo ng Panginoon, maging boses tayo ng Panginoon, at sabihin sa kanya, gumising ka, mabait sa iyo ang Diyos, mabuti sa iyo ang Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon, yung malakas, yung may kasamang pagtuturi, pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi pa po, paano pa po nagbalik loob? Ito pong lalaking ito sa paanan ng Panginoon. Ang sabi po, he came back to Jesus praising God in a loud voice. Ganun po pala yun. Kung na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos, hindi sapat na purihin mo ang Diyos nang inaantok ka. Kung talagang na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos, hindi dapat maging casual na lang sa'yo yung pagpupuri. Hindi pwede yung nasanay ka na lang at wala na sa puso yung sinasabi mo. Ang sabi ng Panginoon, sinasamba ako, pinupuri ako ng mga taong ito, pero ang puso nila malayo sa akin. Nguso na lang, wala na sa puso. Tingnan niyo po ang nangyari po dito. 10 sila, sumisigaw sila ng awa sa Diyos. Sabay-sabay sila, sumisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on us. Di ba? Nakita nyo? Pero dito po sa pagkakataong ito, isa na lang po yung natira na nagpupuri. Sana po, sa panahon na naghihirap tayo, sabay-sabay tayong umiiyak, sabay-sabay tayong tumatawag sa Panginoon. Sana po, kahit sa panahon na pinagpapala tayo, sabay-sabay tayong nagpupuri sa Diyos. Sabay-sabay po tayong umaawit sa Panginoon. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sumabay ka sa amin. Kasama ka sa amin. Huwag kang mawawala. Huwag kang matutulog. Hindi ka si Eutico. Lagi ka magpasalamat sa Diyos. Amen. Paano pa po yung proper respond to God's goodness? How do we respond to God's goodness? Ang sabi po dyan, manatili kang mababa ang loob. Humble yourself before the Lord. Ang sabi po sa verse 16, He threw Himself to the ground at Jesus' feet.
Itong taong ito ay talagang binaksak niya yung katawan niya sa paanan ng Panginoon at siya po ay nagpasalamat sa Diyos. Grabe po. Sinamba niya ang Panginoon. How do we respond to God's goodness? Humble yourself. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, kapatid, kaibigan, manatiling mababa ang loob. Amen. Nakaka-bless po yung mga kapatiran natin na kahit pinagpapala na, ang baba pa rin ang loob. Na pagsasabihan, nakikinig, sumusunod, nakaka-bless po. Huwag po sana yung pag pinagpala ka ng Panginoon, hindi mo na kami papansinin, ha? Pag pinagpala ka ng Panginoon, hindi ka na namin makikita, huwag pong ganun. Huwag po sana na kapag pinagpala tayo ng Panginoon, pumapasok na yung pride sa ating pong mga isip, kundi manatili sa atin yung pagpapasalamat at pagpapakumbaba. At marami po tayong kapatiran ng ganyan. Marami po tayong kapatiran dito na kahit pinagpapala na ng Panginoon, binihisa na ng Panginoon, inayos na ng Panginoon ang buhay, makikita nyo sila, nagtataas ng kamay, nagpupuri sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin sila. Alam niyo po, sa church po nila Pastor Noel, yung pinuntahan natin, Gerald, kapag nagtatights yung mga tao, kahit po yung mga mayayaman, lumuluhod. Doon kami nakakita na yung offering box nila, nakapila ang haba ng tao. Haba. Ang daming nagtatights. Ang haba. At nakaluhod. Kaya nung nag-tights kami nag-offering kami ni Gerald, luhod din kami. Kakaiba. Sabi ko kay Pastor Noel, bakit lumuluhod habang nagtatights? Pagpapakumbabay ang pastor. Na kahit malalaki na yung binibigay namin, pinapakita namin kay Lord, pantay-pantay kami sa kanyang harapan. Kaya pag kayo po nagpunta doon, i-ready nyo na yung tuhod ninyo. Hindi pwedeng mag-tights doon ng kaganyan-ganyan ka, luluhod ka at magpapakumbaba sa harap ng Diyos. Pero sa atin po, hindi naman natin kailangan gawin yon. Ang mahalaga po yung puso natin. Mababa ang loob natin. Alam nyo ako, minsan pag nagtatights ako, naiiyak pa nga ako eh. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi dati ang tights ko ganito lang. Salamat, galing to sa iyo. Kaya ako nakakapagkaloob. Naiiyak ako sa pasasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Last po, paano pa po tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Worship Him with a thankful heart. Ang sabi doon, He threw Himself to the ground at Jesus' feet, verse 16, and thanked Him. The man was a Samaritan. Alam niyo po ba na ang mga Samaritano, ini-small yan? Ini-small, minamaliit. Pero alam niyo kung sino yung minamaliit? Ina-underestimate, tinitignan ng mababa, sila pa po yung pinagpapala ng Diyos. Amen! Kaya kung may nakikinig ngayon, minamaliit ka, ini-small ka, ina-underestimate ka, tinitignan ka na hindi ka naman marunong magbayad, ikaw naman yung tao na ang dami mo ng atraso, puro ka na lang pangako, halos pinapalayas ka na, ang baba ng tingin sa'yo, kapatid, kaibigan, makinig ka. God is so good. Mabuti ang Diyos. Pag hinawakan ka ng Panginoon, iaahon ka niya sa kahirapan at pagagalingin ka niya sa iyong mga karamdaman. Babaguhin niya buhay mo para ikaw ay makapagpuri, maka-worship at makapagpasalamat sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe yung presence ni Lord. Hallelujah! Hallelujah! Now, as we end, paano tayo ngayon mag-worship sa Panginoon? Paano tayo ngayon sasamba sa Panginoon? Marami pong nakikinig ngayon sa sermon po na ito. Mga churches, pastors,
Gusto natin ito i-dedicate din sa kanila. Ang bilin po ng Biblia, pag tayo po ay sumasamba, ito po, basahin po natin ng malakas. Deuteronomy 16:17. No one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Maigpit na bilin yan. Kapag tayo po ay nag-worship, wag po empty-handed. Pag sabi empty-handed, wala kang alay. Wala kang handog. Maigpit na bilin yan. Pag nag-worship ka na wala kang alay, eh parang dinidisrespect mo si Lord. Kaya ho tayo may dalang kaloob. Number 1, expression of our love, expression of our thanksgiving. Number 3, respect. Kasi ang Panginoon, hindi lang siya hari, kundi hari ng mga hari. Pag may pumuntang mayor sa inyo, birthday ng gobernador, birthday ng presidente, pumunta ka, wala kang alay, nakakahiya yun. Wala kang respect. Mag-aalay ka. Kahit nga teacher natin, di ba? Pag birthday o teacher's day, nag-aalay tayo. Bakit tayo nag-aalay? Ng kahit munting kaloob. Expression of our love, thanksgiving, and respect. Ganun po yun. Kaya every time we worship the Lord, we bring our tithes and offering. Yan po ang purpose niya. Bilang pasasalamat mo sa Diyos na God has been good to you, God has been faithful to you, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan, masayang masaya ka, nag-aalay. Expression niya ng iyong pagmamahal, worship, pasasalamat, reverence sa Kanya. Ito po ang maigpit na bilin ng tatay ko. Mamaya may kwento po ako sa inyo mamaya. Abangan niyo yung kwento. Pag kalimutan ko, taas niyo yung kamay niyo ha. Magtatapos na kasi ako. Ito po bilin ng tatay ko sa Malakay 3:8. Will a man rob God? Yet you are robbing me, but you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Ang bilin po ng daddy ko, nung bagong Kristiyano po ako, na wag mong dadayain o pagnanakawan ang Diyos sa iyong tithes. Wag mong gagawin yan. Kasi pag madaya ka sa Diyos, madaya ka sa Panginoon, pwede kang mandaya sa tao. Kung tapat ka sa Diyos, magtatapat ka rin sa tao. Kaya sabi niya sa akin, wag mong dadayain si Lord sa tithes and offering mo. Kung maaari nga, sobrahan mo. Sabi ko, di ba 10% lang yung hinihingi, Daddy? Sabi niya sa akin, sobrahan mo para yung sobra, yun yung offering. In-explain niya sa akin kung ano yung tithes and offering. Ang tithes ay, sabi niya, ito'y para sa mission. Para yan sa mission. Pakisabi po, mission. Yung 10% po natin ng ating income, ng ating baon, ng ating mga komisyon, 10% ng ating 30-month pay, na po, ng ating Christmas bonus. Sana may Christmas bonus tayo. Amen? Yung 10% po ng ating sweldo, yung 10% ng ating allowance from our parents, yan po ay for mission. Ginagamit yan for mission. Ang sabi ng daddy ko, ang offerings, kaya sabi niya sa akin, maigi nga, sobrahan mo. Yung sobra, bawa, sobra yung binigay mo, yung offerings na yan, ginagamit sa church building. Sa pagkukumpuni ng church, pagbayad ng kuryente, ng tubig, ng pagawain sa simbahan. Kaya sabi sa akin ng tatay ko, wag mo yan kakalimutan. Kaya since po noon, na naging Kristiyano po ako, naging pastor po ako, ngayon po 50 years old na po ako, hanggang ngayon, pwede ko pong sabihin na tapat po ako sa Panginoon. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, faithful ka ba? Huwag mong dadayain si Lord, kamo. Huwag mong nanakawan ng Diyos. Mahirap yan. Ang sabi po ng Malakay 3:9, you are cursed with a curse, yet you have the whole nation are still robbing me, ang sabi ng Panginoon dyan.
Kaya po, yung po mga hindi nagtatights, lalong naghihirap. Yan po sabi ng Biblia, you are cursed with a curse. Pag hindi ka nagtatights, matatight ka. May curse dyan sa hawak mong biyayang pananalapi. Magkaka-curse po yan. Kaya marami po ang nagpapatotoo sa hindi nila pagtatights, nagkakaroon po ng unnecessary expenses. Curse po yan. Ano po yung mga unnecessary expenses? Bigla yung pera na pupunta sa hospital. Bigla yung pera na pupunta sa pagkalugi. Nakakabili ng mga overpricing. Naranasan nyo na ba yan? Bumili ka ng ganito, ganyan, tapos pagpunta mo sa kabilang kanto, ganun lang pala yung presyo nun. Curse po yun. Pero naranasan nyo po ba yun na bumili ka ng mga gamit, tapos nung nagkambas ka, yun yung pinakamura. Bless ka doon. Amen? Yun yung guided ng Lord. Marami po nagpapatotoo, nagkaroon sila ng unnecessary expenses dahil sa hindi na pagtatights, napamahal po sila, nawalan. At yung pera na hawak nila kahit malaki, hindi po sumasapat. Pero nung nag-tights po sila, naging sapat at hindi lang sapat, naging sapat at sobra pa. Wow. Totoo po yan. Totoo po yan. Hallelujah. Alam niyo po, yung taong madamot sa Diyos, yung taong tikom po ang kamay, yung taong sarado ang kamay, malayo po ang pagpapala. Pero I strongly believe na ang mga kapatiran po natin dito, bukas po ang kamay, bukas ang kalooban para po sa Panginoon. Pakisiko ngayon katabi mo, amen ka ba? Amen. Praise God. Pakisabi po, manyana. Yung pong manyana habit, alisin niyo po yan. No? Mamaya na ako magta-tights. Next time na ako magta-tights. Mamaya na. Alisin niyo po yan. Hindi po yan nakalulugod sa Panginoon. Na po, lagi po nating tandaan, delayed obedience is still disobedience. Kami po ni Ate Chris, minsan, na-delay kami ng pagtatights dahil sa kapaskuhan yon, kabentahan, hindi ko alam yung pinakapunot dulo nun kung bakit kami na-delay ng pagtatights. Alam mo, hinabol ka agad kami ng curse. Nabudol-budol yung tindera namin. Curse po yun kasi gawa nung laking lugi. Ang daming mga damit ang nalugi, sayang. Doon po namin na-realize na delayed obedience is still disobedience. Kaya simula nun, hindi po kami nagde-delay. Kasi mahirap eh. Pag minamaya-maya mo yan, gusto mo maya-mayain ka rin ni Lord. Ayaw natin ng ganon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Amen. Gusto nating maging karapat-dapat sa harapan po ng ating Diyos. Hallelujah. Ang sabi po dyan, bring the full tithes into the storehouse. Ano ibig sabihin ng bring the full tithes? Ibig sabihin, wag po dapat kulang. Hindi po dapat kulang. Hindi po dapat bawas-bawas ang ating tithes. Hindi po dapat kino-convert ang tithes sa pagkain. Huwag niyo pong mamimisinterpret ito. Ay, sabi, magdala ng pagkain sa church. Ito yung tithes ko. Ibibili ko ng pagkain yung tithes ko, tas kakainin namin. Kasi sabi doon, para may pagkain sa church. Mali po yun. Dahan-dahan po nating basahin. Bring the full tithes. Huwag kulang, walang bawas, walang kupit. Into the storehouse so that there may be food in my house, says the Lord. Hindi mo pwedeng i-convert sa pagkain yung tithes mo. Kaya po sinabing pagkain sa storehouse, sa templo o sa gawain ng Diyos, nung araw po, ang tithes ng mga tao ay pagkain talaga. Prutas, gulay, baka, kamelyo, lahat ng yon ay dinadala ng mga tao at kinakain ito ng mga Levita, the Levites, yung pong mga nagsiserve sa templo.
Okay? At sa panahon natin ngayon, wala na mga Levites, mga pastors na po ang nagsiserve ngayon sa mga churches. Kaya ho tayo nagtitithes. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Naalala ko po yung isang kwento. Ito po yung kwento. Tapos na po ako. Saktong-sakto, barangay election. Ang kwentong ito ay na-share po sa akin ng kaibigan kong pastor, si Pastor Lito Berdahe. I-quote po natin siya. Sa kanya po itong kwentong ito. Bibigyan lang natin ng konting version, bagong version. Meron daw pong isang barangay captain na napakabait, napakahusay, baka Diyos. Meron na po ba kayong iboboto sa inyong mga barangay na barangay captain? Siguraduhin nyo na yan po ay baka Diyos, may takot sa Diyos, marunong, makatao, naglilingkod. Meron daw pong barangay captain sa isang kwento. Parang may celebration sa barangay, parang piyesta. Ang sabi niya, ang sino mang magpapaiyak ng kalabaw ay bibigyan ko ng 1,000 pesos. Alam nyo, marami pong nag-try paiyakin yung kalabaw. Nagdrama-drama na, kung ano-ano ng paraan para mapaiyak siya, kinantahan ng mga nakakaiyak. Hindi umiyak yung kalabaw. Hanggang may pastor po na nagpresenta, sabi niya, Kap, try ko lang po. Try lang po, ako naman po. Alam mo po, yung pastor, binulungan po yung kalabaw. Pagkatapos bulungan, umiyak. Panalo yung pastor. Tawanan yung mga tao. Sabi po ng barangay captain, Pas, bago ko ibigay yung premyo, matanong ko lang po, ano yung binulong niyo po sa kalabaw? Sabi ng pastor, ang sabi ko po sa kalabaw, ako ay pastor, ganito lang kaliit yung love gift ko. Nung sinabi ko po yun sa kalabaw, naawa sa akin, umiyak po yung kalabaw. Next year, piyesta na naman. This time, nag-level up po yung barangay captain. Sabi niya, ang sino man magpapasayaw sa kalabaw, may 1,000 pesos. Ang dami nag-try. Sayang kasi yung 1,000. Kung ano-anong ginawa para pasayawin yung kalabaw, tinugtugan, kinikiliti, kung ano-ano pa. Wala para bang, yung kalabaw para bang dead ba lang Sabi ho ng pastor ulit, Kap, try ko lang po ulit, baka makachamba. Bumulong ulit yung pastor. Grabe, pagbulong ng napasayaw po yung kalabaw. Sayaw-sayaw yung kalabaw. Sabi po ng barangay captain, pambihira talaga to si pastor. Hindi nakadaan sa bulong-bulong Tapos ano ba yung binulong mo? Kap, simple lang naman sinabi ko sa kalabaw. Sabi ko sa kanya, Brad, nadagdagan ako ng love gift. Kaya daw, nagsasayaw po yung kalabaw. After 1 year, nagkaroon ulit ng competition, level up naman. Patatakbuhin yung kalabaw. Patatakbuhin. Marami sumubok, marami nag-try, nag-failed. Hindi pa ho nagsasalita yung pastor, tinawag na siya ng kapitan. Pas, pwede ikaw na ulit. Ano mo yan expertise mo yan. Diyan ka magaling. Bumulong ulit yung pastor. Guess what? Ano yung binulong ng pastor sa kalabaw kaya nagtatakbo yung kalabaw? Talagang hindi nila mahuli. Sabi siguro nung barangay captain, hindi na ako magpapa-games ng ganito. Hindi nila mahuli. Alam niyo kung anong binulong? Alam niyo kung anong binulong? Sabi ng pastor sa kalabaw, Brad, gusto mo ba magpastor? Nung narinig ng kalabaw yun, alam niya yung hirap ng pagpapastor, tumakbo ng walang makapigil.
Alam niyo po, naalala ko yung sabi ni Sister Marivic, dapat daw po, yung po mga pastor, iturin daw ito na parang totoong kapatid. Totoong kapatid. Huwag mo siyang iturin na parang ibang tao. Huwag mo siyang iturin na parang pastor lang to, trabaho lang. Iturin mo siyang totoong kapatid. Ibig sabihin, kinakailangan mo yung suportahan. Mahalin. Alam niyo po, sa GC po ng mga Kristiyano sa 700 Club Asia, nagsishare ako doon. Marami kasing nakikinig doon. Ang sabi ko sa kanila, mahalin niyo pastor niyo. Huwag niyo siyang iwan. May mga pastor kayo, matatanda na. Kung kailang matanda na, sa kanyo iiwan. Okay lang naman yan kung magta-transfer kayo kako sa ibang church dahil sa trabaho, sa ibang bansa kayo magtatrabaho, sa ibang probinsya, o kaya dahil sa pag-aasawa, taga-ibang lugar yung napangasawa nyo. Pero, kako, kahit mag-transfer kayo, huwag nyo pa rin pababayaan ng pastor nyo. Parang tatay at nanay yan. Hindi hinihingi ng pastor yan. Hindi hinihingi ng magulang. Pero bilang pasasalamat, dapat yun sinusuportahan nyo pa rin. Dapat yun, inaabot nyo pa rin. Kinikir nyo pa rin. Alam nyo po, sa panahon ngayon, maraming kabataan ngayon, parang kalabaw. Sino po mga kabataan dito? Maraming mga kabataan ngayon, parang kalabaw. Pag tinanong mo yan, gusto mo ba magpastor? Tatakbo yan. Tatakbo. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo magpastor? Minsan, may mga kabataan kaya pag tinanong mo, do you want to be a pastor? Ayaw nila kasi kita nila yung hirap ng pastor. Alam niyo po, marami pong pastor sa ating bansa, maging sa labas ng ating bansa. Ang tingin ko para bang kawawa eh. Kawawa. May pa nga sa atin, kahit papano, minamahal at inaalagaan po natin yung ating pastor. Pero sa ibang church, nakakalungkot. Ang mga members nagyayamanan, gumaganda ang buhay, nagiging maayos ang buhay. Ang mga members, lumalaki ang mga negosyo. Alam mo yun? Pero pag tinignan mo yung pastor nila, kawawa. Eh kung titignan mo yung sakripisyo ng kanyang buhay, nag-aral po yan, ang daming give up niyan. Tumanda na yan sa pagpapastor. Sabi ko, kawawa to mga pastor na ito. Dapat marinig nilang message na ito ng mga members nila na ang pastor ninyo, mahalin ninyo. Ginamit yan ng Panginoon para makakilala kayo. Ginamit yan ng Panginoon para magbagong buhay kayo. Ginamit yan ng Panginoon para makarating kayo. Hindi lang po sa pagpapala dito sa lupa, kundi hanggang doon sa buhay sa kaharian po ng Diyos. You need to bless your pastor. Hallelujah. Ito po ang discussion po natin sa mga nanonood ngayon sa ating pong YouTube channel. May dalawang tanong lang po kami, nais po naming iwan sa inyo. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Kung may kasama ka ngayon na nakikinig, tanungin mo siya, gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Maaring kasama mo ang asawa mo, kaibigan mo. So, magkwentuhan kayo dyan. Next na question, gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Next question, paano mo ipapahayag sa Diyos ang iyong pasasalamat? Paano ka mag-e-express ngayon ng pasasalamat mo sa Panginoon? Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless.